Kumusta? Ang artikulong ito ay tungkol sa kapangyarihan at benepisyong paglalakad sa ating kalusugan batay sa aham. Isipin mo, araw-araw, sinusuot mo lang ang iyong sapatos, lumalabas sa bahay at naglalakad ng 30 minuto. Ganun lang kasimple. Walang gym, walang dumbbells, walang mamahaling supplements, at walang komplikadong plano ng ehersisyo. Ngunit sa bawat minutong paglalakad mo, isang revolusyon ang nagaganap sa loob ng iyong katawan na hindi mo nakikita. Ang iyong utak ay muling inaayos. Ang iyong nga ugat ay tahimik na lumalaki. Ang iyong nga selula ay sumasailalim sa masalang self-repair at ang iyong genetikong pagpapahayag ay unti-unting muling isinusulat. Parang pakinggan, di ba? Ngunit ito ay isang siyentipikong katotohanan na paulit-ulit na pinatunayan sa loob kang nakaraang 20 taon mula sa mga institusyon tulad kang Harvard University, Stanford University, World Health Organization, at hindi mabilang na nangungunang medical na journal. Ang paglalakad ay ang ehersisyo kung saan tayo, bilang tao, ay pinakamahusay na umunlad sa loob ng milyon-milyong taon. Ang ating istruktura ng buto, proporsyon ng kalamnan, at cardiovascular system ay lahat ay sadyang idinisenyo para sa mahabang distansyang paglalakad. Kapag naglalakad ka araw-araw, hindi ka lang gumagawa ng ordinaryong bagay, isinasaaktibo mo ang isang sinaunang survival program na nakasulat sa iyong DNA. Kaya, ano nga ba ang eksaktong pagbabago na ginagawa ngang pang-araw-araw na paglalakad sa iyong katawan? Kailan nagsisimula ang mga pagbabagong ito? At ano ang mga physiological mechanism sa likod nito? Ngayon, isa-isa nating ipapaliwanag sa iyo ang mga ito batay sa agam. 1. Lalong higit ang lakas ng iyong puso, pero hindi sa paraan na inisip mo. Maraming tao ang nag-isip na tanging matinding ehersisyo lamang ang makapagpapalakas ng puso. Pagtakbo, pagbibisikleta, high-intensity interval training, iyan lang daw ang may saysay. Ang paglalakad, masyadong magaan, walang silbi. Ito ay isang napakakaraniwang maling akala. Kapag nagsimula kang maglakad, ang iyong heart rate ay unti-unting tataas mula sa humigit kumulang 60,70 beats per minute habang nakapahinga hanggang sa mga 90 bis 110 beats per minute. Ang saklaw na ito ay eksaktong nasa epektibong zone para sa pagpapalakas ng puso. Ang puso ay isang kalamnan, hindi ito nangangailangan ng matinding pagkabigla, kundi ngang tuloy-tuloy at matatag na paggawa. Sa bawat paglalakad, ginagawa ng iyong puso ang isang bagay. Nagsasanay ito na maglabas ng mas maraming dugo gamit ang mas kaunting lakas. Sa kalaunan, sa bawat tibok, ang iyong puso ay makapagpapalabas ng mas maraming dugo sa buong katawan. Nangangahulugan ito na para sa parehong gawain, mas kaunti ang kailangang tibok ng iyong puso. Kaya naman ang mataong matagal ng naglalakad ay unti-unting bumababa ang resting heart rate. Kung mas mababa ang resting heart rate, mas mataas ang bisang ng puso at mas mahaba ang buhay ng puso. Ipinapakitang datos mula sa Harvard University na ang mataong naglalakad ng humigit kumulang 2.5 oras bawat linggo ay may humigit kumulang 35% mas mababang panganib ng sakit sa cardiovascular kaysa sa mga taong hindi nag-ehersisyo. Hindi ito maliit na numero. Halos katumbas ito na direktang paktas na isang antas sa ayong grado sa kalusugan ng puso. Ngunit may isa pang nakakagulat na detalye na hindi alam ng karamihan. Ang paglalakad ay hindi lamang nagpapalakas sa mismong kalamnan ng puso, sabay nitong binabago ang iyong sistema ng daluyan ng dugo. Ang panloop na pader nga iyong maugat ay may istruktura na tinatawag na endothelial cells na parang proteksyon na patong ng ugat. Kapag naglalakad ka, bumibilis ang daloy ng dugo. Ang bilis na itong daloy ng dugo ay nagdudulot ng pisikal na stimulus sa panloop na pader ng ugat na tinatawag na shear stress. Ang stimulus na ito ay naghihikayat sa endothelial cells na maglabas na molekula na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpaparelax at nagpapalaki sa mga ugat na nagpapabuti sa kanilang pakalastiko. Kung maganda ang pakalastiko ng ugat, natural na bumababa ang presyon ng dugo. Ito ang tunay na mekanismo na pagpapababa na presyon ng dugo sa pamamagitan ng paglalakad. 2. Magkakaroon ng bagong neuron sa iyong utak. Tama, hindi ka nagkamali. Magkakaroon ng paglaki, hindi lang proteksyon. Ito ay tunay na pisikal na paglaki. Matagal nang may nakaugat na paniniwala sa agam na kapag namatay ang mga neuron sa utak ng tao,
hindi na ito muling nabubuhay. Ngunit noong 1998, inilatala ng neuroscientist na si Peter Erickson ang isang groundbreaking na pag-aral sa nanggungunang journal na Nature Medicine na nagpapatunay na ang rehiyon ngang hippocampus ng utak ng tao ay patuloy na nakakaliha ng mga bagong neuron kahit sa pagtanda. Ang prosesong ito ay tinatawag na neurogenesis at ang paglalakad ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang mapukaw ang neurogenesis. Kapag naglalakad ka, ang iyong utak ay naglalabas ng maraming protina na tinatawag na brain-derived neurotrophic factor, BDNF. Maari mong isipin ito bilang espesyal na patabang ang utak na partikular na nakpapalusok sa paglaki, koneksyon, at pakabuhay ng selula nga nerbiyos. Kung mas marami ang BDNF, mas aktibo ang iyong hippocampus. Ang hippocampus ay ang rehiyon ng utak na responsible para sa memorya at pag-aral. Natuklasan ng mapag-aral ng Stanford University na pagkatapos maglakat, ang kakayahan ng isang tao sa creative thinking ay tumataas ng average na 81%. Hindi sa treadmill, kundi pagkatapos maglakad sa labas. Habang naglalakad, pumapasok ang iyong utak sa isang estado na tinatawag na default mode network. Ang estadong ito ang pinakamainam na modo ng pagtatrabaho para sa utak upang gumawa ng creative association, problem solving, at malalim na pag-isip. Naranasan mo na ba ito? Matagal kang nakaupo sa harap ng mesa, nag-isip ng isang problema na hindi mo malutas. Ngunit pagkatapos mong maglakad-lakad, biglang sumulpot ang sagot. Hindi ito nakataon. Ito ay ang iyong utak na nakakumpleto ng isang malalim na neural reorganization habang naglalakad. Ibahagi sa comment section kung naranasan mo na ang ganitong karanasan. 3. Sistematikong bababa ang antas ng pamamaga sa iyong katawan. Ang salitang pamamaga ay maaring nayunay mula sa sipon o lanyat. Ngunit mayroong isang lalong nagiging malinaw na pinakasunduan sa komunidad ng agam na halos lahat ng malalang sakit, kabilang ang diabetes, sakit sa puso, cancer, Alzheimer's, at depression ay may ukat sa parehong bakay. Talama na mababang antas ng pamamaga. Ang talama na mababang antas ng pamamaga ay parang maliliit na apoy na hindi kailanman ganap na namamatay. Hindi mo sila nararamdaman, ngunit sa loob ngang 24 na oras sa isang araw, tahimik nilang sinusunog ang iyong mga selula, ugat, at organo. Ang paglalakad ay isa sa mga pinakamahinhin at pinaka-epektibong sistematikong paraan ng anti-inflammatory na alam. Kapag naglalakad ka, ang iyong kalamnan ay kumikibot. Ang mga kumikibot na kalamnan ay naglalabas ng mga signaling molecule na tinatawag na myokines. Ang myokines na ito ay parang mabumbro na ipinapadala na iyong katawan. Lumilibot sila sa buong katawan, pinipigilan ang pro-inflammatory signals at isinasaaktibo ang anti-inflammatory pathways. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang interleukin, na sa panahon ng ehersisyo ay panandaliang tataas at pagkatapos ay mabilis na mag-trigger ng serye ng anti-inflammatory responses na nakpapababa ngayong pangkalahatang baseline ng pamamaga. Ipinapakita ng isang malakihang pag-aaral na inilatala sa British Medical Journal na ang taong regular na naglalakad ay may mas mababang antas ng Chi-reactive protein, isang marker ng pamamaga, kaysa sa mga taong laging nakaupo. 4. Lubos na mapapabuti ang kakayahan ng iyong katawan na mag-regulate ng blood sugar. Ang puntong ito ay hindi maaring masyadong bigyang diin ang kahalagahan nito para sa mga modernong tao. Higit sa 500 milyong tao sa buong mundo ang may type 2 diabetes, at mas marami pa ang nasa pre-diabetes nang hindi nila nalalaman. Ang modernong diet ay nagpapahirap sa ating blood sugar. Kapag naglalakad ka, may isang napakagandang bagay na ginagawa ang iyong mga selula nga salamnan. Direkta nilang binubuksan ang mga glucose transporter channel sa cell membrane nang hindi nangangailangan ng insulin at aktibong sumisipsip ngang glucose mula sa dugo bilang fuel. Maaari mong isipin ang insulin bilang isang susi na nagbubukas ng pinto. Kailangan ng glucose ang susi ng insulin upang makapasok sa mga selula, ngunit kapag ang makalamnan ay nasa estado ng paggalaw, ang pintong selula ay automatikong bubukas ng hindi nangangailangan ng susi. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang paglalakad ay maaring direktang magpababa ng iyong blood sugar nang hindi kinakailangan ang insulin system. Natuklasan ng mga pag-aral na ang 15 minutong paglalakad pagkatapos kumain, kahit na 10 minuto lang, ay makabuluhang makapagpapababa ng post-meal blood sugar spikes. Ipinapakita ng pananaliksik na inilatala sa diabetes care na 3 beses sa isang araw,
10 minutong paglalakad pagkatapos kumain ay mas epektibo sa pagkontrol ng blood sugar kaysa sa isang solong 30 minutong paglalakad. Ito ay isang napaka-praktikal na impormasyon. Hindi mo kailangang maglakad ng matagal ng isang beses. Ang paglalakad ng 10 minuto pagkatapos ng bawat isa sa tatlong pagkain ay maaring maglagay sa iyong pamamahala ng blood sugar sa isang ganap na naibang landas. 5. Epektibong mapapanatili at unti-unting mapapataas ang density ang iyong buto. Ang buto ay hindi patay. Ito ay isang buhay na tissue na patuloy na sumasailalim sa isang dynamic na proseso na tinatawag na bone remodeling. Ang osteoclasts ang responsible sa pagtanggal ng lumang buto at ang osteoblasts ang responsible sa paggawa ng bagong buto. Ang balanse sa pagitan ng dalawang ito ang nagtatakda ng iyong bone density. Ang paglalakad ay isang weight-bearing exercise. Ang iyong timbang ay naglalagay ng pressure stimulus sa iyong mga buto sa bawat hakbang. Ang pressure stimulus na ito ay kinukuha ng mechanoreceptor sa buto na pagkatapos ay nagpapadala ng mga signal upang i-activate ang osteoblast na nagtataguyod ng synthesis ng bagong buto. Kaya naman ang paglangoy, bagaman maganda sa kasukasuan, ay hindi kasing epektibo sa pagpapanatiling bone density kaysa sa paglalakad dahil ang paglangoy ay sinusuportahan ng buoyancy at ang mga buto ay hindi nakakatanggap ng sapat na pressure signals. Para sa mga nakatatanda, ang puntong ito ay partikular na critical. Ang osteoporosis ay isang tahimik na sakit. Ito ay umuunlad ng walang anumang sintomas hanggang sa isang araw. Isang maliit na pagkahulog ay nakdudulot ng bali. Ipinapakita ng datos mula sa World Health Organization na ang regular na weight-bearing exercise kabilang ang paglalakad ay maaaring magpababa ng panganib ng hip fracture ng hanggang 40%. Na ma'am, ang iyong emosyonal na sistema ay daraan sa malalim na pagbabago. Ang epekto ng paglalakad sa emosyon ay mas malalim kaysa sa iniisip ng karamihan. Kapag naglalakad ka, ang iyong utak ay sabay na naglalabas ng tatlong mahahalagang neurochemicals, dopamine, responsible para sa drive at reward na nagpaparamdam sa iyo ng motibasyon at kasiyahan, endorphins. Ang manakakagulat na pampamanhit at nagdudulot ng kasiyahan ang tinatawag na runner's high. Maaari ring magdulot ng endorphins ang paglalakad, ngunit sa mas banayad na antas. Ngunit may isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan. Ang pagpapabuti ng paglalakad sa depresyon ay ipinapakita sa ilang pag-aral na katumbas ng mga antidepresan na gamot at mas mahusay pa sa pangmatagalang epekto. Inihambing ng isang pag-aral ng Duke University ang epekto ng ehersisyo at gamot sa mga pasyente ng depresyon. Natuklasan nito na pagkatapos ng 11 na linggo, makatulad ang pagpapabuti ng sintomas sa dalawang grupo ng pasyente, ngunit sa 6 na buwan na follow-up, ang mga pasyenteng nakpatuloy sa ehersisyo ay may mas mababang rate ng pagbabalik kaysa sa mga pasyenteng umasa lamang sa gamot. Mayroon ding natatanging mekanismo na emosyonal na regulasyon ang paglalakad na tinatawag na bilateral stimulation. Kapag naglalakad ka, ang iyong kaliwang paa at kanang paa ay salit-salit na humahakbang. Ang ritmikong paggalaw na ito, kaliwa-kanan, ay nagpapagana ng cross-information processing sa pagitan ng dalawang hemisfer ng utak na tumutulong sa pagsasama at pagproseso ni mega emosyonal ni alala at pagpapababa ni pagkabalisa. Kaya naman maraming mental health counselor ang nagre-rekomenda sa mga pasyente ng pagkabalisa na maglakat sa halip na umupo lang at magmeditate. 7. Sistematikong mapapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog. Ang problema sa pagtulog ng mamodernong tao ay umabot na sa antas ng epidemya. Insomnia, mababaw na pagtulog, maraming panaginip at magang pagising, ang mga ito ay nagpapahirap sa daan-daang milyong tao. Ang paglalakad ay isa sa mga pinakamay siyentipikong basehan na non-pharmacological interventions para mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Ang mekanismo ng pagkilos nito ay multilayered. Una, ang paglalakad ay kumukonsumo ng adenosine. Ang adenosine ay isang neurochemical na patuloy na naipon habang ikaw ay gising. Kapag umabot ito sa isang tiyak na antas, lumalabas ang antok. Pinabibilis ng paglalakad ang metabolismo ng adenosine na nagbibigay sa iyo ng mas sapat na sleep pressure kapag oras na ng pagtulog. Pangalawa, ang paglalakad ay nagre-regulate ng iyong core body temperature rhythm. Kapag naglalakad, tumataas ang temperatura ng katawan, pagkatapos ng paglalakad, bumababa ang temperatura. Ang pagbaba na ito ay nagpapadalang malakas na signal ng pagtulog sa utak na parang sinasabi sa iyong katawan, tapos na ang aktibidad
Oras na para pumasok sa repair mode. Pangatlo, ang paglalakad, lalo na sa labas, ay tumutulong sa iyo na ikalibrate ang iyong circadian rhythm. Ang natural na liwanag ay ang pinakamakapangyarihang signal na nagre-regulate ng biological clock. Ang pang-araw-araw na paglalakad sa natural na liwanag ay nagpapalakas sa iyong circadian rhythm system na nagpapaliwanag sa iyong katawan kung kailan maging gising at kailan matulog. Ipinapakitang datos mula sa National Sleep Foundation ng US na ang mga taong regular na naglalakad ay bumababa ang average na oras ng pagtulog ng humigit kumulang 10 minuto, makabuluhang tumataas ang proportion deep sleep at kapansin-pansing bumababa ang bilang ng mga pagising sa gabi. Odd. Muling pabalik ang sikla ni iyong digestive system. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paglalakad ay may direkta at malalim na epekto sa digestive system. Kapag naglalakad ka, ang iyong makalamnan sa tiyan ay ritmikong kumikibot at nagre-relax sa bawat hakbang. Ang mekanikal na paggalaw na ito ay direktang nakmamasahe sa bituka na nagtataguyod ng peristalsis ng bituka. Kapag bumilis ang peristalsis ng bituka, bumababa ang oras ng paglalakbay ng pagkain at basura sa bituka at natural na bumababa ang problema ng constipation. Ngunit ang mas malalim na epekto ay nasa iyong gut microbiome. Mayroong humigit kumulang 38 trilyong bakterya na naninirahan sa iyong bituka. Ang kabuuang bigat ng mga ito ay humigit kumulang katumbas ng bigat ng iyong utak. Ang mga bakterya na ito ay hindi invaders. Sila ang iyong mga symbiotic partners na responsible sa pagtulong sa iyo na siray ng pagkain, mag-synthesize ng bitamina, mag-regulate ng immune system, at impluensyahan pa ang iyong emosyon at paggana ng utak. Natuklasan ng mapag-aral na ang regular na ehersisyo, kabilang ang paglalakad, ay makabuluhang nagpapataas ng pagkakaiba-iba ng gut microbiome. Kung mas mataas ang pagkakaiba-iba ng microbiome, mas matatak ang iyong immune system, mas mababa ang antas ng pamamaga, at mas maganda ang iyong kalusugan sa pag-isip. Sinuring ang pangkat ng pananaliksik sa University of Aranco, ang gut microbiome ng profesional na manlalarong rugby at natuklasan na ang pagkakaiba-iba ng kanilang microbiome ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. At ang tuloy-tuloy na ehersisyo tulad ng paglalakad ay isang epektibong paraan upang mapataas ang pagkakaiba-iba ng microbiome ni. Ang iyong immune system ay mapapasok sa isang mas epektibong estado na pagtatrabaho. Ang immune system ay parang isang hukbo sa iyong katawan. Kailangan nitong regular na pagsasanay upang manatiling handa sa labanan. Ang katamtamang paglalakad ang pinakamahusay na paraan upang bigyan ang hukbong itong pagkakataong magsanay. Kapag naglalakad ka, bumibilis ang sirkulasyon ng dugo at bumibilis din ang pagbabantay na mga immunogel sa buong katawan. Ang natural killer cells, T cells at B cells, ang mga elite forces na ito ng immune system, ay lahat ay naisasaktibo sa panahon ng paglalakad. Ang dalas ang sirkulasyon ay tumataas at ang kahusayan sa pagtuklas at pagwasak ng mga abnormal na selula ay tumataas din. Natuklasan ng mga pag-aral na ang mga taong naglalakad ng 30 minuto araw-araw ay may halos kalahati ng insidente ng upper respiratory tract infection kaysa sa mga taong laging nakaupo. Bukod pa rito, pagkatapos makasakit, mas maikli ang tagal ng kanilang masintomas at mas mabilis ang kanilang pagaling. Mayroong napakahalagang balanse na dapat bigyang din dito. Mayroong isang inverted U-shaped curve para sa pag-activate ng immune system. Ang katamtamang ehersisyo ay maaring magpalakas ng kaligtasan sa sakit, ngunit ang labis na matinding ehersisyo ay maaring panandaliang magpababa ng immune function. Kaya naman ang nga marathon runner ay partikular na madaling makasipon pagkatapos ng karera. Ang intensity ng paglalakad ay eksaktong nasa pinakamainam na saklang ang curve na ito, sapat na upang ganap na isaktibo ang immune system ng hindi nagdudulot ng labis na stress. 10. Ang iyong inaasahang buhay ay hahaba sa isang maaring sukating paraan. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa lahat. Natuklasan ng isang malakihang pag-aral mula sa Harvard University na sinundan ang higit sa 160,000 na kalahok sa loob ng 15 taon na ang mga taong naglalakad araw-araw ay may mas mababang all-cause mortality rate, ang posibilidad na mamatay sa anumang dahilan kaysa sa mga taong hindi naglalakad. Mas tiyak, natuklasan ngang pag-aral na ang mga taong naglalakad ngang humigit kumulang 7,000 hakbang araw-araw kumpara sa mga taong naglalakad lamang ngang humigit kumulang 4,000 hakbang ay nakpababa ngang all-cause mortality rate ng humigit kumulang 50%. Ngunit kailangan nating sirain ang isang napakakaraniwang maling akala, ang pangangailangan na maglakad ng 10,000 hakbang araw-araw.
Ang numerong ito ay nakmula sa isang marketing campaign ng pedometer sa Japan noong 1960 na tinawag naman po na isinasalin sa 10,000 step meter. Ito ay isang numero ng marketing, hindi isang konklusyon na nakuha mula sa siyentipikong pananaliksik. Ipinapakita ngang tunay na siyentipikong datos na ang ugnayan sa pagitangang bilangang hakbang at benepisyo sa kalusugan ay nagsisimulang maging flat sa humigit kumulang 7,000 hanggang 8,000 hakbang. Sa madaling salita, ang pagtaas ng benepisyo sa kalusugan mula sa 4,000 hanggang 7,000 hakbang ay napakahalaga, ngunit mula 8,000 hakbang hanggang 10,000 hakbang, ang karagdagang benepisyo ay medyo limitado. Para sa karamihan ng tao, ang 6,000 hanggang 8,000 hakbang araw-araw ay isang siyentipiko at napapanatiling target na saklaw. Siyempre, mahalaga rin ang bilis ng paglalakad. Natuklasan ng mga pag-aral na ang brisk walking o paglalakad sa bilis na humigit kumulang 100 hakbang bawat minuto ay mas mahusay kaysa sa mabagal na paglalakad sa mga tuntunin ng kalusugan ng kardiovaskular at pagpapahabang ng buhay. Sa brisk walking, ang iyong heart rate ay pumapasok sa mas epektibong ehersisyo zone at mas mataas din ang metabolic benefits, paglaban sa karaniwang maling akala tungkol sa paglalakad. Ngayon, talakayin natin ang ilang pinakakaraniwang maling akala tungkol sa paglalakad. Maling akala 1, masyadong magaan ang paglalakad, walang epekto sa ehersisyo. Ito ay mali, bagaman mababa ang intensity ng paglalakad, ito ay isang tuloy-tuloy na aerobic exercise na epektibong nakpapagana sa cardiovascular system, muscular system, at nervous system. Para sa mga taong laging nakaupo, ang benepisyo sa kalusugan ng paglalakad ay mas kapansin-pansin pa kaysa sa paminsan-minsang high-intensity exercise dahil mas madali itong mapanatili. Maling akala gumadua, walang silbi ang paglalakad para sa pagpapapayat, dapat tumakbo para masunok ang taba, mali rin ito. Tiyak na mas kaunting calories ang sinusunok na paglalakad kaysa sa pagtakbo, ngunit mas madali itong panatilihin. Bukod pa rito, natuklasan ng mga pag-aaral na ang pangmatagalang epekto ng paglalakad sa pagpapanatili ng timbang at pagpapabuti ng komposisyon ng katawan ay hindi mas mababa kaysa sa pagtakbo dahil hindi ito madaling magdulot ng pinsala sa ehersisyo at labis na pagkapagod na nagpapadatali sa pagbuo ng pangmatagalang ugali. Maling akala gumatiga, masama sa tuhod ang paglalakad kapag matanda na. Ito ay kabaliktaran ng totoo. Ang katamtamang paglalakad ay talagang may proteksyon na epekto sa tuhod dahil nagtataguyod. Ito ng nutrisyon sa cartilage, ng kasukasuan at nagpapalakas, ng suporta, ng mga nakapaligid na kalamnan. Ang talagang nakakasama sa tuhod ay ang muscle atrophy at joint degeneration na dulot ng matagal na pagkakaupo. Siyempre, kung mayroon ka ng malubhang sakit sa tuhod, kailangan mong sumunod sa payong doktor. Mahalaga ito. Mga panganib at pag-ingat. Tungkol sa mga panganib at pag-ingat, may ilang grupo ng mga tao na kailangang maging partikular na maingat. Ang mga taong may malubhang sakit sa puso o arrhythmia ay dapat munang kumonsulta sa isang cardiologist bago simulan ang isang regular na programa ng paglalakad at sumailalim sa pagsusuring tolerance sa ehersisyo. Ang mataong may malubhang osteoarthritis o hindi pa nagagaling na bali ay kailangang bumuo ng plano ng paglalakad sa ilalim ng ng isang physical rehabilitation doctor. Hindi sila dapat maglakad ng walang taros. Ang mataong may diabetes, lalo na ang gumagamit ng insulin, ay dapat mag-adjust ng oras at dosis ng gamot sa ilalim ng gabay ng doktor dahil ang paglalakad ay makakaapekto sa antas ng blood sugar. Bukod pa rito, kapag naglalakad sa matinding panahon, mainit man o malamig, kailangan mong gumawa ng kaukulang nga hakbang sa proteksyon upang maiwasan ang heat stroke o hypothermia. Ang paglalakad ay isang bagay na may napakababang hadlang ngunit napakataas ng benepisyo. Hindi ito nangangailangan ng anumang kagamitan, walang bayad, at walang espesyal na kasanayan. Kailangan mo lang ng isang komportableng pares ngang sapatos. At ang desisyon na humakbang ng una, ngunit ang isang hakbang na ito ay magpapagana ng isang maselan at sinaunang programa sa iyong katawan. Lalakas ang iyong puso, lalaki ang iyong utak, bababa ang iyong pamamaga, magiging matatag ang iyong blood sugar, magiging matibay ang iyong nga buto, balanse ang iyong emosyon, lalalim ang iyong pagtulog, magiging mayos ang iyong panunaw, tataas ang iyong resistensya, at hahaba ang iyong buhay. Hindi ito himala, ito ay ebolusyon. Milyon-milyong taon ang ginugol ngang
tao pang malalim na ikonekta ang kilos ng paglalakat sa halos lahat ng pinakamahalagang sistema ng pagpapanatili ng buhay. Kapag naglalakat ka araw-araw, hindi ka lang gumagawang ordinaryong bagay, isinasa aktibo mo ang pinakasinauna, pinakamapagkakatiwalaan at pinakakomprehensibong protocol ng self-repair sa iyong katawan. Sa huli, gusto kong sabihin na ang kalusugan ay hindi kailanman isang either or na pagpipilian, hindi ito ganap na nakahiga lang o nag-ehersisyo ng balif. Ang sagot na ibinibigay sa atin nga agam ay kadalasang ang pinakasimple. Maglakat araw-araw, panatilihing regular, hanapin ang ritmo na akma sa iyo, at magpatuloy. Iyan ang huling gustong sabihin sa iyong agham. Kung nakatulong sa iyo ang nilalaman ngayon, mangyaring magbigay ng like sa video na ito, makakatulong ito upang mas maraming tao ang makakita ng tunay na mahalagang impormasyong siyentipiko na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ngayon. Bawat linggo, magdadala kaming mas malalim, mas mahigpit, at mas praktikal na nilalaman ng agam sa kalusugan. Inaanyayahan ka ring ibahagi ang video na ito sa iyong mamahal sa buhay at kaibigan na nakmamalasakit sa kalusugan dahil minsan, isang video lang ang maring makapagpabago ng gawin ng isang tao. Hanggang sa susunod, salamat sa iyong oras at sana ay makakatulong ito sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kang anumang katanungan